Many of our former strengths, based on our close ties to America, have become our weaknesses, weaknesses that we must correct. Dati ay lakas, ngayon ay kahinaan na ang dala ng Estados Unidos sa Canada. Ito ang pahayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa kanyang mensahe nitong Lunes, April 20, sa gitna ng nagbago ng direksyon ng Amerika sa pamumuno ni US President Donald Trump. Aniya, nanganganib sa ngayon ang kabuhayan ng kanilang mga mamamayan sa iba't ibang sektor dahil sa mataas na taripa ng Trump administration. Ang epektong ito, aniya, ay dapat nilang baguhin para na rin sa kanilang kapakinabangan. The world, as I said earlier, is more dangerous and divided. The U.S. has fundamentally changed its approach to trade. Workers in our industries most affected by U.S. tariffs, in autos, in steel, in lumber, are under threat. Businesses are holding back investments, restrained by the pall of uncertainty that's hanging over all of us. The U.S. has changed, and we must respond. Ayon sa Canadian leader, kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa nang hindi umaasa sa ibang bansa, partikular sa Amerika, lalo na ngayon na walang katiyakan kung kailan titigil ang digmaang sinimulan nito sa gitnang silangan. There are some who say there's no need for a comprehensive plan. They believe we should wait it out in the hope that the United States will return to normal, that the good old days will come back. But hope isn't a plan, and nostalgia is not a strategy. We have to take care of ourselves because we can't rely on one foreign partner. Nauna nang sinabi ni Carney na nais nitong ituon ang ekonomiya sa pagtangkilik ng sariling produkto at serbisyo. Isa dito ang steel at defense raw materials na pinakamalakas nilang industriya. Nais nitong makipagkalakalan sa iba pang mga bansa, hindi sa US lamang. Canada Strong is our plan to build Canada by Canadians for Canadians. It will attract new investment so we can build more for ourselves, striking new partnerships abroad so we can sell into new markets. It's about taking back control of our security, our borders, and our future. Bukod sa relasyong pang-ekonomiya, nangangamba rin ang Canada sa ipinapakita ng US na pagdomina sa ibang bansa na maaaring mangyari sa kanila. Batay sa kasaysayan, plinanong sakupin ng Amerika ang Canada noong 1930. Nagpahiwatig na rin noon si Trump na nais nitong gawing ika-51st sa estado ng United States ang Canada, na umani ng maraming pagtutol mula sa mga Canadians. Ngayon tila bumabalik na muli ang pangamba nila sa anumang maaaring gawin ng US leader. We're defending Canadian sovereignty by investing in our security and creating an industry to support it. We've embarked on an ambitious new mission to rebuild, rearm, and reinvest in the Canadian Armed Forces, with the single largest increase in defense investment in generations. As a result, recruitment to serve our country is already up 13%. Hindi ito ang unang pagkakataong nagsalita si Carney patungkol sa pagbabago at issue ng world power. Wala pa ring reaksyon ang US sa kanyang pahayag. Ang paglalahad ng opisyal ay kasunod ng mga batikos at pressure mula sa oposisyon na mas makabubuti pa ring manatili ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa US. Nangako ito sa mga Canadian na patuloy siyang mag-uulat kung ano man ang plano at problemang kinakaharap ng kanilang bansa. Security can't be achieved by ignoring the obvious or downplaying the very real threats that we Canadians face. I promise you, I will never sugarcoat our challenges. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.